Welcome back sa ating channel. Naging mainit na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi nakapagtimpi ang mga men in uniform, mga general at mga army na ito sa kalokohan nga ni Kuting ng Norte na ito na talagang pinapakita nga sa taong bayan ang kawalang hiyaan na ginagawa ng mag-asawang ito. Kaya naman talagang nakahanda na ang mga general at mga army para pasabugin nga ang ulo ni Kuting ng Norte sa loob mismo ng palasyo. Ngunit nung nalaman nga ni Kuting ng Norte at makita niya ang mga general na ito ay talagang nag-ibang bansa nga ito. Banat ng maraming netizen na huwag ka nang bumalik dahil din sa kabalbalan at mga anomalya na ginagawa ninyo ng mag-asawa na si Liza Tanas at si Kuting ng Norte na ito. Maraming netizen ang tila naiinis at gusto na rin suntukin sa pagmumuka itong si Kuting ng Norte na ito. Kung malalapitan lang namin yan, panigurado kami ang pupugot sa kanyang ulo dahil wala naman itong ginagawa na tama sa bansa natin. Ito ang banat ng maraming netizen. Kaya naman mas lalong kinakabahan si Kuting ng Norte dahil nga sa kapalpakan ng mga proyekto at puro na lang pawang nakasinungalingan ang kanyang sinasabi sa publiko. Ngayon nga ay nanggagalaiti na sa galit ang taong bayan, lalong-lalo nga ang 31 milyon na katao na umaasa sa pagbabago ng bansa natin. Ngunit tila kalaunan ay iba ang nangyaring pagbabago dahil punong-puno ng mga krimen at mga pulboronic users sa bansa natin ang naging pagbabago. Nabas na sa kabutihan ang inaasahan, ngunit sa kasamaang palad ay ito pala ang totoong pakay ni Kuting ng Norte na pahirapan ang bansang Pilipinas at ang taong bayan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kagaya nung nangyari nung COVID na wala ka mabili sa grocery kasi panic time na lahat, tsaka nagbilihan, naubos. So I'd rather prepare now. Nakahanda na ako ng isang matikas, 83 weeks, matikas challenge. 83 weeks yon ng paghahanda. Week 1 ngayon, sumabay kayo. Para sa inyo rin. So, yung sa akin ay just the habit or just the fun of it, no? Na week 1 ulit ako para makasabay yung iba sa inyo. Pwede rin kayo mag-store ng mga whatever, medicines, mga ganun ba. Pero nag-ano rin kasi expire. Bakit weekly? Kasi nag-expire eh. So, kung bumili kayo ng one time, big time, expired yon in 2 to 3 years time. Bigla. Pero kung weekly, in a span of 83 weeks, so ngayon ang week 1, matatapos ako ng April of 2026. September 1 year, 2025. October, November, December, January, February, March, April. 7 times 4, 28. 28 plus 52 weeks. April, May. Mga May matatapos. No? 52, tsaka 28. 52, may ballpen ako. 52, 28, 10, carry 1, 80 plus 3 weeks. So definitely May, third week of May matatapos. 83 weeks of 2026, May of 2026. So kung magkagera ng 2025, hindi matapos. Kung magkagera ng wala pang gera, kung 2027 pa, okay. So ready ka. Meron kang 3 taon na pagkain. Ganun lang yan. Sir, wala akong pera. Bahala kayo sa buhay nyo. Ba't ko po problemahin? Yung ganun ba? Kanya-kanyang kayod. Kanya-kanyang disiplina. No? A bit of this, a bit of that. You try to sell what you can sell to convert it to money. Yung mga pwedeng garage sale, okay lang yan. So, bukas na ang tindahan. Ang haba kagad Jim Saturn, good morning Kapdado. Nakakainis na ang nangyayari dyan sa Pilipinas. Pag kaminis, atakin ka sa puso. Ako inis na inis ako, kaya ako nag-vlog eh. Jose Benito, General Jose Benito, good morning, sir. Supremo, God bless you always, sir. Thank you, Jose. Mabuhay ang FJF and FJF Commanders. I support FJF. I love FJF. 1 milyon na tayo. Accordingly, sabi ni Commander Bukay, ni Colonel Metran, 1 milyon na tayo.
thereabouts, no? Dahil nung huling sinabi ko sa inyo, dun sa FGF channel, sabi ko, 500,000 plus na tayo. Ngayon, ang ano ni Commander Bukay, 1 million na tayo. Because yung nag-interview siya kasi sa, ano, sa SMNI, tsaka yung mga vlogs ni Commander Bukay, sundan niyo siya, nasa 24,000 na yata yung kanyang follower. I wish na yung follower ko, kayo ng lahat, punta kayo dun, subscribe kayo, kasi alter ego ko eh. Si Commander Bukay, no? Siya nga nagdodraw ng init ng ulo. Siya yung, kung mainit ang ulo niyan, malamig na ulo ko. Kasi siya yung kumukuha. Siya yung nagsasak ng sponge. No? Siya yung sponge ng FGF. Sa kanya lahat punte. To shield me, to shield the members. Galing, di ba? Galing na tao si Bukay. Galing na tao yan. So, nasa kanya lahat yung pressure. Kaya kita nyo, parang bulkan na sasabog na, di ba? Kaya wag kayong comment doon ng alanganin. Baka bugahan kayo ng ha? Kung may baril lang yung hawak, baka upakan kayo. Pero generally, he's a very, very good officer. Very idealistic, very, very honest, may integrity, no? Parang pay mayor yan eh. Parang pay mayor. So, okay. At saka yung mga members namin, ganun din eh, no? Mga members namin, halo-halo kami. May pay mayor, merong mga non-pay mayor, mga reserve, mga integrity, mga enlisted men, halo-halo. Sa kayo nakakita, enlisted men. Sergeant, naging general, no? General, doon. Only in FGF. Pwede kayong civilian pagka bigla kang colonel o bigla kang general kasi ang dami mong guerrilla fighters, no? Yung mga members. Okay lang yun kasi malaking clan nyo, malaking family. Start with the barangay. How to join? Sabihin ko na, how to join. Tingin ka left and right, naniniwala kayo sa ng FGF, sa vision ng FGF. What is our vision? A better Philippines. Ang immediate natin is we want to have I have a blog there, no? Blog number 3 yata, 4 dun sa FGF channel. Panoorin nyo, makompleto nyo. Nandun hanggang credo natin. I think I'll have to blog it also here in Pinoy Survivor briefly, no? Vision, mission, goal, and then our core values, no? Credo namin. Parang kumpanya tayo, no? Okay, so yung natin is you want to defend your family from everything. That's why yung government nga natin nire-recognize na magkaroon tayo ng barel. Pwede kayong kumuha ng barel, mag-LTOP kayo, you go through the process, testing kayo. And then you get your level 1, level 2, level 3 hanggang level 5, no? Na ownership, no? Kung ilan. And then, yan, okay na. But kung kinakailangan ilabas mo, meron kang permit to carry. So, legal yon lahat. Now, kung magdedepensa ka ng pamilya mo, dahil sa nagkaroon ng gulo, kasi wala sa kontrol natin, nag-declare ng gera si BBM, or nagdeclare ng gera ang US against China, or Japan against US, against China, Taiwan, South Korea, and then Vietnam. We have now alliances with Japan and Vietnam. Parehong mainit ang ulo sa China nito. So pagka yan, nagbanataan, damay na lahat tayo. Kasi lahat tayo may mga alliances no? So yun yung, kaya mababa score ko kay BBM when it comes to security ng bawat Pilipino. Siniro ko siya doon. Zero, as in, zero! So, ganon. How to join ng FGF, mag-form ka ng mga FGF members, squad, 7, 9, 11, 13, bahala kayo. No? Depende sa dami. Pagka umabot kayong 14, break it up to 2 squad. Mamili kayo sino squad leader. Sa bahay mo, asawa mo, pwede. Commander ang isa sa inyo. Commander naman si Mrs., di ba? Commander, o kaya yung mga anak mo, nasa tamang edad. O kaya mga pinsan within your household. O kaya mga house help nyo, o mga boy-boy, ganon.
yung form squad. Kung wala, kulang, yung kabila, yung kapitbahay. Dito, kapitbahay A. Oh, pare, nadinig mo si Pinoy Survivor, nadinig mo si Supremo, FGF, ito, papanoorin mo to. Sabihin sa'yo, nababaliw yan. Hayaan mo siya, huwag kayo makipag-away, hayaan mo siya. Pag kaya, humingi ng tulong later on sa'yo, tarantado, gago. Umalis ka dito, hindi ka namin kailangan. Punta ka doon sa yung naniniwala. So, kapitbahay B, okay yun ang galing naisip nila yon. Kasi nga, inisip natin, kung di kakayanin ng armed forces, tayo. Which I will touch, yung konsepto natin is our true and true concept. Saan kayo tatakbo? Yun yung tanong ko. Dapat yun yung title ko, no? Pero ang title ko, anong naalala ko ngayon title ko? The tragedy we called Philippines. No? Yun na lang, all encompassing yun. The tragedy called Philippines. Parang ang negative, Pero yun talaga eh. So, ang i-connect mo doon sa tragedy na yan sa Pilipinas is saan kayo, ako, tatakbo. Ako alam ko kung saan ako tatakbo. Kayo, saan kayo tatakbo. Lumalabas ngayon na kung magkakagera, hindi kayo makakatakbo sa armed forces kasi at PNP, lalo na PNP, kasi nakita niyo yung style ng PNP, walang pakialam sa taong bayan, sila, they will self-preserve themselves, protect themselves, eat whatever food you have. Dine and be merry doon sa bahay ninyo. No? Yun yung problem. Kulang ako sa hangin. Nararamdaman ko. Yan. Breathing exercise talaga dapat to. Walking dapat, walking. Dapat tumakbo ko 100-meter dash. 100-meter dash, 200 meters. No? Tsaka 400. Dati yun yung mga event ko, no? Track and field sa academy. 100, 200, tsaka 800 ba yun? Tsaka yung yung 400 relay. Hanep, Grabe, no? Takbo-takbo ko. No amount. Lateral ischemia. Okay. So, saan na ako? So, mag-form kayo ng squad, left and right, tapos noon sa mga tao na who wants to prepare. Practical lang eh. Defend your families. Kanino kayo lalapit? Lagi niyong tutugunan yon tanong na yon. Kasi kung hindi nyo tutugunan yung tanong na yon, question mark kayo. Yun yung problema ng KOJC. Yun yung problema. Saan sila dudulog ngayon? Pumunta sila sa Regional Trial Court. Nag-issue ng Temporary Protection Order. Dinulog ngayon yung sa Court of Appeals, binungkuna na sila, tinanggal. So, hindi inaano nitong PNP, ino-honor yung TPO ng isang korte. Sumagot ang administration, ang SOJ natin, gustong banatan yung judge na nag-issue ng TPO. Okay? Saan kayo tatakbo? Armed Forces, sinasabi, tulong kayo, ano ba kayo, manhid ba kayo, mga AFP? Pero hindi sumasagot ang AFP. May sumagot, pero hindi spokesperson. Ang sagot ng iba na opisyal, hindi kami lalahok, hindi kami kasama dyan. Okay, sinabi nyo yan eh. Hindi kayo pwedeng pilitin ng tao. Mga kababayan, hindi nyo pwedeng pilitin ng AFP kasi ang AFP, yan eh, kung saan panalo, doon yon. Ganun yung AFP natin. Hindi naman niya sasali. You can say it that way, Kung saan panalo, doon siya. Kung panalo ang BBM at maraming suporta, kasi hindi kayo lumalabas, panalo si BBM, doon sila. Kahit mali yun. Something's wrong with our system, Kung dumami ang tao dito, nagre-rebelde, BBM resign movement, at dumami ng dumami, ay doon sila. Baka maiwan tayo, doon tayo.
incidentally, I recall, one of those na mga pinag-uusapan, nang pumasok lang sa isipan ko, no? I do recall, all right, sir, mga kabagang na mga kabalyero. Isa sa mga pinag-uusapan nun, ng mga senior namin, buti na lang nangyari yung EDSA 1, EDSA 2, kasi kung hindi nangyari yon, hindi naka-decide ang AFP noon, no? Na sumali para protektahan yung taong bayan. Yung taong bayan will find the AFP obsolete. Imagine, usapan yun sa itaas. Oh, siyempre, nandun ako, laki tenga ko nadidinig ko We will find the people of the Philippines will find the AFP obsolete because di mo na malapitan. Hindi na sila yung inaasahan natin magdedepensa sa konstitusyon at sa taong bayan. Nakalagay sa konstitusyon, the armed forces will defend the people and the state. In that order, nauna ang people and the state. Okay? So, kung ang usapan nun, if the armed forces did not come out to support the people will ask for the NPA for support. Kanino kayo lalapit? Ganon. Kanino kayo lalapit? At that time, ang lakas ng NPA. No, malakas pa yung NPA. Kanino kayo lalapit? So, pagka wala na sa AFP, wala na sa PNP, lapit sa NPA. History. The benefit of history. And kaming mga opisyal mga ranger, no, na nagpatrolya sa Mindanao at sa Cagayan Valley, yun yung naging area ko, na nakita namin, oo nga naman, pagka may isang abusadong kapitan, tinyente, major, colonel, no, na military AFP, no, or PC at that time, PC, police, na abusado, no, dumadating yung taong bayan, saan tayo lalapit? Saan tayo dudulog? Kontrolado ng mga mayayaman, kontrolado ng mga politiko, yung ahensya ng gobyerno. Kontrolado nila mayor, nila governor, congressman, lahat. You cannot seek redress, no? Yung, wala gripe ka na lang ng gripe, wala naman nakikinig. Yung kontrolado nila, yung military, yung PNP, yung police, at yung judiciary, yari ka talaga, wala Kanino dudulog? Ito, naranasan namin na ang mga kalaban, ang taong bayan, dumudulog sa mga armed na grupo. MNLF, MILF, NPAs, no? For most of the time, NPAs. Kaya, ang NPA, instant na solusyon. Pinapatay nila yung mga abusadong opisyal o sundalo. Inuupakan talaga nila. Babanatan nila sa quarter, sa bahay, o kaya kung saan siya, papatter nila, iuupakan talaga nila. Totoong nangyayari noon. Noon. Tapos noon, wala na ako serbisyo. Aba, nangyayari pa rin. Because a whole barangay, as per my experience, will vote for a candidate if that candidate commits to ganunin ang isang problema nila sa barangay. Ay, sabi sa akin nung kandidato Iging, ano to, pinakausap sa akin, si Kapitan. Usap-usap kami. Nung natinig ko na yung tao nang pinapalo ng 2x2 yung nanay niya, no? Tigil na. Di ko na kinakailangan madinig pa yung ibang kwento. Magiging emotional
may inis lang ako. Tama na sa akin, I've heard enough. I know the kind of guy, I know the kind of person, the type. So, ano kasi yung mangyari? Upakan. Okay. So to make it short, may kinausap ako na active at that time. Active sa serbisyo, Intel, no? Mga MIG in the area. So, kailangan ko ng tirador. Yung mapagkakatiwalaan, tapos sinabi, may pangalan, inarrange yung meeting, meet up ako sa tirador. Sabi ko, doon sa official, kapitan, sabi ko, brother, yung yung tirador mo, mapagkakatiwalaan. Kasi kung yan, recyclable, mare-recycle, o one-time use. Parang parang diaper, one-time use. Pagka nagamit na, upakan ko, tirahin ko para malinis. Sabi, hindi, okay yan sir. Okay, so hindi ko na kinakailangan timbugin. Okay, so yun na. Nag-meet up kami noon sa isang resort. Meet up kami, usap kami, hi, hello, tapos noon, okay. Ang bill niya, dalawa sila. No? Isa 50,000, kasama na yung throw away na barrel, yung 45, no? Throw away, tsaka sila nang bahala lang, throw away, etc. Pinag-usapan namin how, tapos noon, binigay ko yung folder. Envelope, brown envelope. Binigay ko yung brown envelope. Tapos doon, nandun yung picture, nandun yung address, nandun yung bahay, nandun lahat, no? May sketch, kasi yung hiningi ko kay kapitan. Kaya sabi ko kay Kap, kailangan din ganito. Tapos noon, yung mga 1 week, 2 weeks niya na yung pattern niya, yung ginagalawan niya. So binigay sa akin, and then binigay kay envelope, tinignan nung tao. Tapos noon, Muslim yung tao. Tapos noon, sinabi ko kung bakit. So okay, malinis daw konsensya nila. Sabing ganon. And then, bigay ng cellphone number, magtawagan, and then I will assume na done, no? Okay, yun yung Tapos nun, nag-anuhan kami, babay na. Ayan na. Biglang, ayun na. Tsugi yung lalaki. Tsugi. Kasi, either sa bahay kasi or sa sabungan, no? Tsugi. Tapos nun, sabi sa akin, galing ng mga bata mo, timbog Sabi ko, galing ng mga bata mo. Ganon. Siyempre, brace up ako. Hanap yung mga bata. Tapos, saan binanatan sa sabungan? Ilan sila? 3. Ay, patay. Sabi ko, hindi tayo yun. Hindi tayo yun. Napatawag tuloy ako sa cellphone doon sa bata, doon sa kay Tirador. Kay Tirad, no? Si Commander Tirad. Sabi ko, patay na yung subject. Ay, uupakan pa lang namin, sir Ay, wala na, sige. Inyo na yung pera, pang nyo na lang. For the boys na lang. Okay na, masaya na, patay na yung tao. Sabing ganun. Grabe yun, no? NPA ang nilapitan ng tao. That's what I'm driving at. Kinausap ng barangay. Barangay! Itong kami at ako, sige. Nangako na akong di ako papatay Sabi ko nangako na ako sa langit, di na ako papatay. Pero for this specific reason, para sa inyo, mga barangay, sige, papatayin ko yan. Papapatay ko yan. Tapos Lord, sensya ka na kasi gago talaga Atawin mo ba naman ang nanay mo ng Dos Portos kasi durog ka, no? Nagdodroga ka. Napeperwisyo yung buong barangay dahil sa drug addict okay lang sa akin yan, malinis ang konsensya ko. Nung nabalita, patay na. Binayaran ng barangay ang NPA 100,000. 100,000.
just to kill that person. Kanino kayo dudulog? Yon, sa NPA. Dumulog at that time yung mga tao. Why am I saying that? No? Relevant. Why? Because the Senate hearing conducted by Senator Bato, Bongo, and Robin Padilla. Ayaw kung tawagin Robin Hood Robin naman talaga yun, but may pa-effect pang Robin Hood Nagawang no? Parang pamasa effect, no? Pero, I have my conclusions just sa Senate hearing na yan. Number one, it is supposed to it is supposed to distress the situation, no? De-escalate the situation. It's supposed to give the KOJC members breathing room because of the PNP abuses. But here you are, nag-present yung KOJC members, and I was happy that they were able to present their case. Kulang pa nga mabait pa nga mabait pa no? And then, the PNP, through General Torre, presented their case na lumalabas, bumaliktad pa. Nagagawa tong KOJC, hinaharang nila. And ang pinakamasakit doon, na nakikita ko, the senators, no, would say, kawawa naman to mga to, pero ang magigiting nating PNP, ano kayo, mga politiko talaga kayo mga politika, no? Lalo yung pinalalakas ang loob ng PNP by saying itong magigiting nating mga PNP, mga dating nakakasama natin yan, etc., etc. Can you not just say, kayong mga senator, no? If you are for the Filipino people, can you not just say, mga tarantado kayo, mga abusado kayo Ba't nyo ginawa yan? Ba't nyo ginagawa yan? You are violating the Constitution. Di ba? Hindi nyo ba pwedeng sabihin nyo, namomolitika kayo? Ano pa yung boto? Linchuk na. Kasi may pamilya yan. Kasi ito 200,000 yan. Sayang May multiplier, may pamilya yan. Times 5. 1,000,000 din na boto yan. Ano ba kayo? Kitang-kita yung abuso. Hindi nyo ba napanood? Sinipa. Paano ngayon yun nga? Kakasuhan daw yun ng pepper spray. Hindi daw pepper spray. Alcohol lang daw. Imagine. Tarantadong gagong yan. Tapos nun, paano yung gagawin nyo doon sa nanipa? Pwede nyo ba i-identify yun? What I was expecting from that hearing is the PNP taking responsibility for action so bold ng ginawa nila without respect sa human rights ng tao, without respect sa Constitution kasi kayo nagbabiolate. And here you are, dinedepensa nyo yung sarili ninyo na kayo yung tama at ang nagbabiolate ay yung mga KOJC na sila yung kawawa, kitang-kita sa mga video. And I know, nasa tama ako. Why? Gago kayo. Bakit kayo naglalabas ng mga bato na pinagukayan, na patago? Pwede nyo namang dala-dala yun kung tama yung ginagawa nyo. Bakit nyo dinenay ang entry ng KOJC members kung saan kayo naguhukay? Bakit nyo dinenay yung entry? Supposed to be, pagpasok nyo dyan, magandang hapon po, magandang gabi po. Pwede po bang mag-serve kami ng warrant of arrest? Hindi kayo ang inaaresto namin, and we want this done quickly. Kasi we consider na this is solid ground, etc., etc., but we have nothing, wala kami magagawa trabaho lang po namin. I hope you understand. O sige, okay, papayag naman Why the brutal assault na may namatay, na ngayon 3 na ang namatay, at may mga wounded pa rin? Why trample on the rights of the people? Ang masama pa nga, kayong mga kababayan, na sinasabi pa, ikaw, Pastor Kibuloy, rapist ka, lumabas ka na kasi. Puta na ka, ganyan. Hang walang yan ninyo, mga Pilipino. Walang ya kayo. Naniniwala kayo yung mga walang kwentang Pilipino. Kasi 2 klase, ng walang kwenta. Yung isa, nakikinabang, sincerely, sa itaas,
sa basbas ng Malacanang, no? Sa mga kurakot. Nakikinabang kayo. Yung isa, nakikinabang din. Yung mga may hirap. Hindi bali kayong walang prinsipyo, hindi baling makinig kayo sa mga putang yung mga walang niya, okay lang kasi nakikinabang kayo sa ayuda. In both cases, kaya kayong walang kwentang Pilipino, nakikinabang kayo sa pera ng taong bayan. Kininakaw yung pera ng taong bayan, tapos ibinibigay sa inyo. Para kayo kumampi sa itaas. Okay. Saan dudulugan tao? Yun yung tanong. Lagi. It's tragic. You have a PNP, KOJC maintains order, maintains their capacity. Every human being has a capacity to kill. Every human being, PNP,